Okay guys, panibagong credit to cash facility ang pag-uusapan natin. This time kasi, medyo natitake for granted ko tong credit card na to at hindi ko talaga ginagamit or tinitingnan new features niya. Medyo isa to sa credit card ko na hindi ako komportableng gamitin. Primarily because medyo makulit din sila na mag-remind. Though hindi naman kasing kulit ng security bank na 10 days pa lang tatawag na talaga or ni Maya ganun din, magre-remind na. Ito naman, 1 to 2 days before due date may automated calls. And then, on the date itself, tatawag for the reminder. So, sino ba tong credit card na to ang pag-uusapan natin? Well, siya si HSBC. Tingnan natin kung ano yung ino-offer nilang credit to cash, kung mas mura ba sa kanila versus sa mga credit to cash na na-experience ko na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in the channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge. Na ginawa ko niya ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas at kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yun nga, sabi ko hindi ko siya ganun na nabibigyan ng pansin. Pero eto, naupuan ko ngayon and parang sabi ko parang mas okay yata to. But ipapakita ko yan sa inyo. Sabay-sabay nating tingnan kung alin ang mas okay na credit to cash facility. Okay, so sabi ko, ano ba naman itong text ng text sa HSBC? Hindi ko na nga siya ginagamit. and then I glanced upon this credit to cash offer nila. Basahin natin. So sabi dito, ayan o, get cash up to 399,000 from your HSBC credit card at 0.40% add-on rate per month over 36 months at 0.75% monthly effective interest rate. Para daw to apply, just call this number and then yada 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 yada. So, medyo ano lang kasi HSBC para siguro maging eye-catching itong offer nyo is lagyan nyo rin ng monthly kung magkano. Kasi kung titingnan ng mga, kung makaka-receive yan, ano ibig sabihin nitong 399? Magkano monthly ko dito? 36 months. Diba? Magkano interest na papatong? Kakalculate ko pa. Eh yung pag sinabi mo monthly add-on interest rate, hindi naman madaling i-calculate yan na katulad na sinabi mo kung magkano yung monthly amortization, diba? Yun lang naman isa para lang makapag-attract pa kayo HSBC ng ibang mga customer. Kasi at least katulad ko na medyo may alam kung paano i-calculate, edi alam ko na. Pero yung iba, diba? Anyway, yeah. So, ano yung tsura na itong 399,000 na to at 0.40% na monthly add-on rate over 36 months or with an effective interest of 0.75%. Okay, ganito siya. I-calculate natin. So, basically, sabi niya, principal na 399,000, i-multiply natin yan by 0.0040 daw eh. So, 004. So, that's 0.40. So, makukuha natin yung interest. So, yan daw, 1,596. I-multiply natin kung ilang buwan. 36 months times 36 months. So, we will arrive at a total interest na 57,456. Isama natin dito yung principal nating 399,000. Yan. So, ang total repayment natin ay 456,456 sa loob ng 36 months. We're in around 57,000 ang interest natin. Kung titingnan natin, medyo malaki yung 50,000 pero kasi that's good for 36 months. Kung gusto natin malaman kung magkano yung babayaran natin monthly, i-divide lang natin yan by 36 months. Yan, nasa 12,679 ang magiging monthly repayment natin for this amount. So, kung kukunin naman natin yung APR niya, kung ilan, ganun lang din. Ibalik natin sa dati, nasa na yun? 57,000. I-divide natin to by 399,000. Yan, nasa 14%, 14.4% lang po ang interest na i-charge sa'yo sa loob ng 36 months. Guys, sa loob ng 36 months, 14.4% lang. I-divide po natin yan by 3 para makita natin yung APR kasi 3 years to pay. Lumalabas po na 4.8% lang po per annum ang percentage rate. Napakaliit po nito, 4.8. It's not even 6%. Diba, ang legal interest rate po natin ay 6%. Ito po, 4.8%. Ang baba po nito. Tapos, i-divide po natin to by 12 para makita natin yung monthly. Yan, lumalabas nga po na 0.4%. Ngayon, i-compare po natin to with BPI kung magkano ang offer with the same amount, same tenure. Sa BPI po, ayan, ito po, 399,000 tapos 36 months. So, lumalabas na ang binibigay po nilang interest rate ay 0.59% monthly add-on interest. Comparing sa 0.40 to 0.59, that's additional 0.19%. Kung makikita niyo po yung monthly payment po, 13,437.43. Kung i-compare po natin with the HSBC, nasa 12,679 lang po. Ang laki po ng difference. In this case, makikita po natin na mas mura po kumuha ng credit to cash loan
dito kay HSBC. So, yeah, hindi ko siya pinapansin dati pero okay naman pala yung kanyang interest comparing with BPI. Siguro props lang kay BPI na mas longer payment term, maabot ng up to 60 months pay or 5 years to pay. Pero if you're okay with 36 months to pay, then I think HSBC is better option versus dito kay BPI. Kasi kung i-calculate lang po natin, 13,437.43, 13,437.43 times 36, 483 minus 399. Lumalabas na 84,747 po ang interest. Comparing yan sa 57,456. Kano po ang difference? Minus 57,456. Nasa 27,291 po ang difference ng interest ng BPI sa HSBC. So, yeah, having this is a better option. Abangan nyo po, by the 3rd week of May, ilalabas po natin yung bago nating mechanics sa monthly promotion natin. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Flora Depalan at Ninj Has Depalan at Ninj Has Depalan 985. Sabi po niya ay, salamat sa info. Kay Flora Depalan, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!